Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap na mamalaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap na mamalaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Ang hangad ko'y matupad sa buhay ko, ang layunin ni Kristo sa aking buhay. Nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Ang hangad ko'y matupad sa buhay ko, ang layunin ni Kristo sa aking buhay. Nililimot ang nakaraan, sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap.
buhay ko. Ang layunin ni Kristo sa aking buhay, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Luwalhati sa Diyos sa kahit taasan, ang buhay ko ngayon binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kahit taasan, ang bagong buhay ko ngayon puno ng pagpapala. Salamat sa iyo, O Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon, pinagpala mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang buhay ko ngayon binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kahit taasan, ang bagong buhay ko ngayon puno ng pagpapala. Luwalhati sa Diyos, 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 luwalhati sa Diyos. Good morning, Jesus! Today is Friday. It's Family Day. At ito po ang umpisa ng ating weekends, mga kapatid. Friday na naman po, pagkabilis-bilis ng mga panahon ngayon, Thank you, Lord. At patuloy pa rin po tayo sa ating series, sa ating VOTD. Pero bago po ang lahat, tayo po ay mananalangin muna. Thank you, Jesus. Panginoon, naririto na naman po kami. Isang magandang umaga na naman po. Bagong umaga na naman, new day, new blessings, new hope ang dala po nito para sa amin. Kaya maraming salamat, Lord, at binigyan mo ulit kami ng pagkakataon sa umagang ito na makarinig na naman po ng iyong banal na salita. Ito po ang pinagpapasalamat po namin sa inyo na araw-araw lagi kaming nakakatanggap ng pagkain ng aming spirito. At ito po ang kailangan namin para po kami ay lumago sa aming relasyon sa inyo. Salamat po, Lord, manguna po kayo sa araw na ito sa aming kapatid na si Sister Tata na nandito ngayon para po magbigay ng VOTD. Kayo po ang manguna sa kanya at magbigay ng wisdom, Lord. At sa mga kapatid po namin na nakikinig, palagian po namin kasama, especially today, Lord, speak to them, Lord. I know, Lord, they are all listening and waiting for your instruction sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Hindi kita pinabate. Bati ka muna, ta. Hello po! Happy Friday, everyone, mga kapatid. Good morning po sa lahat. Thank you, Lord. Ayun, sige po. Tulad nga po ng nabanggit ni Sister Ria sa panalangin, ito po, basahin po natin yung ating BOTD na matatagpuan po natin sa 2 Peter 1:5-7. Sabi po dito, but also, for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue. To virtue, knowledge. To knowledge, self-control. To self-control, perseverance. To perseverance, godliness. To godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, love. Ayun, thank you, Lord. So, yun na nga po, series nga po, na pag-usapan na po natin ng mga nakarang araw, yung una, yung faith, then yung knowledge, tapos yung self-control po. For this day po, ito naman po yung perseverance. Saktang-sakto po sa aking behavior. Thank you, Lord. Diba? Una po sa lahat, ano po ba itong perseverance na sinasabi? Kinuha ko po yung meaning nito. Ibig sabihin po,
sa dictionary, it is an abiding under. Or to abide, which involves persistence in well-doing. It is active, staying power in a long-term perspective. So, in a simple words po, madedefine siya as patience and endurance. Pero tandaan po natin, sabi di ba sa definition, abiding under. So, meron talagang sinusunod na meron ding persistence in well-doing. Ibig sabihin, yung paggawa mo ng bagay na ito, dapat mayroong magandang resulta. Ayun po, ano naman po yung opposite ng perseverance? Nakuha ko po dito yung indetermination, laziness, cowardice, faint-heartedness. Yun po yung mga bagay na nagli-leads to failure. So, nag-stop ka na nag-stagnant ka na, nag-struggle ka na dun sa isang bagay na supposedly gagawin mo. Sa mangyayari, failure ang mangyayari. Pero mga kapatid, tandaan po natin sa binasa natin, di po ba? Andito po yung sinasabi, di ba, na fruitful growth in the faith. So ngayon po kasing panahon na ito, minsan kasi sinasabi nga new normal, new normal. In every way po, laging sinasabi yan. Pero ang salita po ng Diyos, mapa normal, mapa hindi normal, o mapa new normal, ito po yung talagang must be applied in our life. Kasi 'di ba ito nga pong faith, knowledge, ano po yan step by step po yan para po sa ano yung ating character bilang mga mananampalataya. Sabi nga 'di ba, as followers of Jesus, we are called differently. So ano po ba yung sinasabing pagtawag sa atin ng pagkakaiba? Ibig po sabihin nito, yung godliness should be our goal. So itong mga procedure na po itong mga itong faith, knowledge, yan po yung mga dapat na maposes ng isang mananampalataya para makarating dun sa pangako na sinasabi ng Panginoon. Di ba sabi po dito sa Hebrews 10:36, for you have need of endurance so that after you have done the will of God, you may receive the promise. What is the promise po ba? Ito po yung salvation. At ito po yung eternal life. So lahat po ng ginagawa natin dito, hindi lang basta gawa lang yan ng wala pong magandang resulta. Meron po. So sabi nga po dito, una po dapat malaman natin kung ano yung ipi-persevere natin, ay yung kinakailangan ng perseverance. Una po yung persevere in well-doing. Sabi po sa 2 Thessalonians 3:13, but as for you, brethren, do not grow weary in doing good. Sabi nga dito, never give up and never give in except to convictions of honor and good sense. Ito may naalala po kasi ako ditong sharing ng isang kaibigan. Sabi niya kasi, meron daw kasing kakilala. Wala siyang relasyon. Ibig sabihin kakilala. Pero ito daw pong taong to, keeps on, hingi ng hingi daw. Hingi ng hingi. Dahil kilala siyang Kristiyano, hindi niya ngayon malaman kung hihindian niya o bibigyan niya. So nagsasabi siya, nagkikwento siya na paano niya i-deal yung mga ganito. So bilang mga Kristiyano po, ano po ba ang dapat nating i-advise pag ganito na yung, kasi parang mawawala yung sense na kung gumawa siya ng mabuti, di po ba? Yun po yung ating goal na patuloy na kahit sa kabila ng mga circumstances, kailangan may maiproduce kang magandang bagay para sa i-glory ni Lord. Siyempre, ang una nasabi, sige ituro mo lang si Lord para dun siya humingi. So ang naisip niya, gagawin niya, siya yung channel ni Lord para ma-encourage yung tao na binibigyan niya na lumapit kay Lord at hindi lumapit sa Kanya. So, sa mga bagay na to, minsan kasi, pagka sarili mo inisip mo, automatic di mo nabibigyan Kasi may presyuhan pa nga, kasi sabi niya may presyuhan pa kung manghingi. Pero thank you Lord kasi, yung kapatid natin ito, guided by God's Word. Kaya, thank you Lord. Tapos naalala ko rin dito yung, yung nakaraang experience ko nung may sakit yung pamangkin ko dyan sa 4th State. Lungkot na lungkot ako kasi parang nung tumawag, parang may emergency kasi yung pupunta ng hospital, supposedly.
kaanohan ng practice dito. So, nalulungkot ako, sabi ko, bakit ako na naman? Tapos, nahihiya naman ako kay Pastor Simple para magpa-drive si Ate Jen kasi not feeling well. So, ako naman, tapos bandang huli na-realize ko, pinaalala sa akin ni Lord, itong mga batang tutulungan ko, bukod sa kamag-anak ko, ulila sila. So, sabi ko, Lord, sorry, siguro nawawala lang yung focus, pero hindi. Ayusin ni Lord lahat. Thank you, Lord, kasi hindi naman nauwi sa pagpapa-ospital. So, madami kasi mga conditions doon eh. So, sabi nga doon, ayun nga, di ba, na huwag kang huminto sa pagtulong kasi talagang para rin kay Lord naman yon. So, pangalawa po, persevere in prayer. Ano po ba itong persevere in prayer? Sabi po sa Romans 12:12, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Tunay po ito, talagang usually mga parents ang talagang matitindi ang pananalangin. Naalala ko po dito, ma-share ko na rin po, yung dalawa kong kapatid na si Ipoy at saka si Ian po. Nung mga maliliit po yan, napakatitigas po ng ulo yan. Talagang sobra pong kababait, talagang hindi mo mababali ang 2x2 talaga, kahit 2x2 ikaw talagang babalian. Ano po talaga, thank you Lord, kasi si Mama keeps on praying. So talagang na-realize ni Mama na siyempre kami bilang mga workers, talagang ando doon yung kaisa namin sa pananalangin kasi nga, iba yung katigasan ng ulo. Thank you, Lord, kasi may kasagutan na ibinigay. Yun nga, may trabaho si Ipo, may trabaho si Ian, malaki naman, tumatanda naman ng maayos. Kaya, thank you, Lord, na sabi, huwag kang hihinto sa pananalangin. Si Lucas nga talagang, pag nagpipray din, ganun na lang din. So, hindi, ando doon yung practicing ng lagi kang nananalangin na kahit na anong dinadanas mo, ay yung pagtitiwala mo sa Panginoon nandun pa rin. Hindi ka hihinto kasi hindi binigay sa'yo, hinto ka na ba? Hindi po mga kapatid, patuloy ka. Kaya sabi rin nga rin po dito, last, perseverance in well-doing is not in vain. So yung mga paggawa ng mabuti, yung pagiging masigasig mo sa mga bagay, na nakabubuti ay hindi po nawawalan ng saysay. Sabi sa Galatians 6:9, and let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. So, yun po talagang patuloy na maging masigasig. Parang yung sa race yan, di ba, Tita Ri? Our ideas may hijack. Maaring yung mga naiisip natin, may impluwensyahan ng iba't ibang bagay, lalo na when things stop feeling normal or when we're in a challenging season. Lalo na pag yung isang bagay, akala mo wala nang, hindi mo na matatanggap. So sabi nga po dito, let's get on our feet and faith steady. Staying positive is to keep an eternal perspective. Yun. Thank you, Lord. God bless us all. Amen. Yan, Sister Tata, sa kanya ay perseverance. Okay? Recap lang po nung ating mga tinalakay. Kung ang faith po ay brings us into a relationship with Jesus Christ, yun po yung naging foundation natin. I-add nga natin tong moral excellence. Yung moral excellence naman seeks the character of God as the standard and goal natin na magaya rin natin, maging katulad natin. Tapos i-add ngayon natin yung knowledge na nagde-describe naman what God is like and what should we all be like. Kita niyo po, Kapag kasi naunawaan mo, marami kang kaalaman tungkol sa Panginoon, the more na magiging kagaya ka ni Kristo kasi nalaman mo na. Tapos, susundan siya ngayon ng self-control. Nalaman mo na ngayon, mga kapatid, yung self-control naman enables us to direct po our physical passions and to make our bodies servants of the will of God. Hindi na po tayo servant ng flesh natin na kung ano yung gusto niyang gawin, gawa lang ng gawa. Kung ano yung gusto niyang sabihin, sasabihin lang ng sasabihin. Hindi na po. Kasi nga meron na tayong self-control. And now, itong sinasabi ni Sister Tata na perseverance, it enables us to persist. Pag sinabi mong persist, magpatuloy in our pursuit of godly character, even when we suffer for doing so. Yung perseverance ni Sister Tata, hindi lang po ito sa paggawa ng mabuti.
Kasi habang gumagawa tayo ng mabuti, marami pa rin pong masasabi ang mga tao. Mapapersecute pa rin tayo kahit na mabuti na po ang ginagawa natin. So ang perseverance na tinatawag na dinidiscuss ni Sister Tata ay hindi lamang po perseverance sa paggawa ng mabuti. Kung hindi, paggawa ng kalooban ng Diyos kahit na maraming salungat. Yun. Yun po ang pinag-uusapan natin ditong perseverance. Kung ang self-control has something to do po with physical pleasures, ang perseverance naman po has something to do with pain. Di ba? Kaya nga siya perseverance kasi kahit hirap na hirap ka na, sabi mo nga yung athlete, di ba? Kahit na hirap ka na, go ka pa rin. So kailangan, dito po ang sinasabi rito ay pagpapatuloy. Okay? So, kung isa-summarize ko po yung sinabi ng ating kapatid na si Sister Tata, ang perseverance is the frame of mind and character which persist in doing what is right even though doing so may produce difficulties. Diba? Parang hindi, na-experience ko rin yan, parang ako uli, wala na bang iba? Parang pag may nangailangan, mula ng iba. Tapos alam nyo, may isip ko rin naman yung sinasabi mo. Kasi yung perseverance, ang ibig sabihin din to, huwag kang magsasawa. No? Hindi kayo hinto. Staying power. Diba? Hindi pa pwedeng huminto. Hindi ka huminto. Hindi ba talaga pwedeng huminto? Hanggat wala sa... Minsan nakakapagod din. Maski naman po ang athlete ay napapagod din, hindi ba? Naalala ko yung kanta, yung... they don't know that I come. Di ba? Gusto mo ba kantahin ko? Ano ba yun? Yung maski yung nananalo, even winners can get wounded in the fight. Ang sabi po doon. So, itong perseverance mo. We may be wounded, pero patuloy pa rin. Yun nga medyo mahirap nga yan Kasi meron pa rin di ba, yung character ni Lord. Hindi mo rin naman matitiis, di ba? Pagka may mga tinawagan ka na naman, ako uli, wala na bang iba? Wala na bang ibang pumapasok sa isip nyo pagdating ng ganyan? Ako na lang ba? Ako na lang ba? Tapos, may isip mo rin naman, di mo rin matitiis. Di ba? Ang dami nga nating mga sermon na sinasabi. Pero pag na-miss mo naman na di ba? Nagigilty ka. Ibig sabihin nga, mali yung ginawa mo kasi hindi ka nagpatuloy. Oo. Yun yung failure pagka hindi ka nag-persevere. Ayun. Tama. Hindi ka tapos hindi mo na mabawi. Alam mo yon? Kasi parang nasabi mo na hindi na. Ayoko na. Tama na. Ganon. Tapos, yun nga, pag nasabi mo, pag nag-guilty ka, sige na nga, bibigyan na nga, kaya lang, too late na. Ayun na, ikaw na hindi mapapakali. So, patuloy lang mga kapatid. Kasi tayo rin naman, patuloy rin naman sinusustain ng Diyos. Amen. Kung wala rin namang binibigay sa atin si Lord, wala rin tayong nakukuha. Amen. Yan. Thank you, Lord po. Sister Tata, sa kanyang perseverance. And now, batiin natin ang mga may birthday. Ecclesiastes 11:8, sabi ron, be grateful for every year you live. Kaya kami po ay nagpapasalamat dahil itong araw na ito ay kaarawan ninyong lahat. Kaya awitan natin ang mga may birthday for today. Happy birthday, mga kapatid! Happy birthday po sa lahat. Enjoy your day.
Ngayon naman po, uunahan ko na po si Sister Ria. Kasi po, it's time for our review ng ating memory verse. Review. Sabihin muna natin yung memory verse for this week. Oh, yung for this week, na-excite ako kasi baka ako tanongin agad dito. Memorize mo rin yan? Ang ating memory verse po for this week ay matatagpuan natin sa Psalms 23 verse 6. 6. Ayan. Wala si Brother Arnold. Kakanta po ba ako? Awitin din po ito mga kapatid para madali po nating matandaan. Ito po ay surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Sa yung second. Surely. Ayan ko. Surely. Surely. Surely goodness and love will follow me for all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Oh, Yes. Sige, review muna po tayo ngayon kasi hindi tayo naka-review nung mga nakaraang araw. So, try natin. Try. Let's try. Kung matatandaan ko pa, Simulatory. bantayan mo lang na gano'n pagka may nakalimutan lang ako. Ang alam ko na nagsimula ay Proverbs 3, 5-6. Trusting the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your path. Check. Next. Pangalawa, Matthew 4:4. 4:4. Yan, alam mo yan? Matthew 4:4. Alam mo yan? Ikaw na nga. Matthew Your 4:4. Oo. He answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God." Sunod ta. Psalm 119 verse 11. Thy word have I hidden in my heart, that I may not sin against thee, O Lord. Isaiah 26 verse 3. 3. You will keep him in perfect peace, whose mind stayed on you, because he trusts you. John 14:6. And he said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Mark 5:34. 34. And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Ephesians 6 verse 10. Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Isaiah 55 verse 8. My thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways, says the Lord. 1 Peter 5:7. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. Romans 10:17. Romans 10:17. So then faith comes. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Philippians 1:6. I'm confident of this very thing, that He who has begun a good work in you, He shall perform it until the day of Jesus Christ. Psalms 84 verse 11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Yan. Lamentations 3. 23. 20. The Lord's loving kindness and mercy still continue now and forever. Dalawa kasi bali yan eh. The steadfast love of the Lord never ceases, and His faithfulness will never end. They are new every morning, new every morning. The steadfast love of the Lord
never ceases. O, di ba? Nabuo natin. Grabe, ilan yun? Oh, thank you, Thank Lord. you, Lord. Dami, ilan yan, ta? 14, 14 na po. 14 memory Naka verses. 14 na po tayong So, memory 3 verses. months yun. 3 months, oo. Nakailang ka doon, ta? Pagka ano lang. Sige nga, ako ang babasa niya. Tapos ikaw Wala magsabi. nang time, Tari. Ayan. Maraming salamat Ayan, sa thank ating mga memory verses. Ano mga kapatid, nakakasabay po ba kayo? Kailangan sumasabay kayo lagi kasi Kakantahan para natin palagi, Tari. oo, para ma-retain sa ating kaisipan. Ngayon naman po, dadako na tayo, Sister Tata, sa ating new song of the month. Sino to, Sister Tata? Yung kakanta po ba? Oh. Hindi, taga ano po siya eh, taga Isabela. Oo. Ito ay pamangkin ni Sister Aida Garcia. Oo. Yan po ay si Sister Tina ng Isabela. Alam niyo, nakakatuwa siya. Kasi yung unang pinadala niyang offering, gusto niyang pumunta sana dito sa lugar na pinagshootingan niya. Para daw maganda yung view. Kaso, bawal pa daw noon, nung mga panahon na yun. Kaya, doon na lang siya sa school. Pero itong kanta niya na to, talagang nag-effort siya. Pinuntahan pa niya yung lugar na yon. Pansinin niyo po doon sa video niya, merong 3 cross doon sa may likod niya. Kasi parang ano to tourist spot, ganun. Sa bandang Sa Isabela. Isabela, oo. Kaya Baka nag-effort, lumayo pa, baka pumunta ng Cagayan eh. kaya nag-effort talaga po itong ating kapatid. At ang kanyang napiling kantata ay kanino? Loading ka rin? Kay Brother Darwin Dato. Oo, yung kanya. Kung yung kahapon ay si Sister Jerlyn, ang kanyang napili ay yung kay Minister Jeff. Ito naman, si Sister Tina, ang napili niya ay kay Brother Dar. Parang madaming points yung kay Brother Darwin. Oo. Yan. Welcome natin. Sing for the recent king. Ayan, Sister Tina ng Isabela. You have conquered death on the cross. You died for our sins. You live your
Ayan, thank you Lord, Sister Tina, sa isa napakagandang awitin na iyong ibinahagi sa ating lahat. Thank you Lord, Sister Ri. Ayan, sa sobrang ganda ng background, parang pumunta na si Tita Ria doon. So ngayon po, sa Isabel so ngayon po, pakinggan naman po natin ang pagbabahagi ni Brother Ed dahil today is Friday, it's Family Day. Good morning, Jesus! Pagising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kahit sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di ka niya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. Kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Kay buti mo, o kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Salamat sa Panginoon sa pagpapala niya na ngayon ay kami po ay tuwa, lalo na po ako na kasama ko ang aking pamilya, mga kapatid. At salamat po sa lahat ng pagpapala at ito po ay araw ng pagpapasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Meron pong message na gustong basahin namin, itong Psalm 119, verse 1 to 9, mga kapatid, Psalms 149, verse 1 to 9, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Psalm 139, verse 149. No problem, easy lang. 149. Verse 1 to 9. Ayan. Thank you, Lord God. Hallelujah. Praise God. Awit ng pagpupuri. Purihin si Yahweh o si Yahweh ay purihin. Awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat na pananalig. Magalak ka o Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Si Yahweh nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang, sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan,
nataglay ang natatalim na sundang ng mga kamay, upang yaong mga bansang nagmalabis ay gantihan at bigyan ang mamamayan ng parusang kailangan. Sa ganito ang kanilang mga hari, papangawan, at ang mga pangunahin ay kadinangyaring bakal. Sang-ayon sa utos ng Diyos, mga bansay magdurusa, ang tatanggap ng tagumpay ay ang mga hirang niya. Purihin si Yahweh. Ayan, so praise God at kami po ay nagpupuri sa Panginoon at nagpapasalamat. Ang ating pong pag-uusapan sa ngayon ay ang salitang praise, isang pagpupuri at isang pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. At alam ko po na ang aking mga anak ay andun yung kanilang kagalakan sa puso na nagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Tawagin ko muna si Sister Alpha para magpasalamat kay Lord. Ayan, palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Sister Alpha. Nagpupuri at nagpapasalamat ako kay Lord sa araw na ito na pinagkaloob niya sa amin, sa opportunity na ibinigay niya sa amin para makapagpuri, makapag-share. Nagpapasalamat ako kay Lord sa blessings na patuloy na pinagkakaloob sa aming mag-iina, sa aming family. Despite the pandemic, ay nandun pa rin yung blessings ni Lord, hindi lang financially but most especially spiritually, na everyday we continue to grow. Hindi lang kami ni Brother RJ, kundi pati na rin yung dalawang bata, si Maki at si Nikki. Kaya yun ang higit na ipinagpapasalamat ko kay Lord, yung mag-grow kami day by day spiritually. Thank you, Amen. Lord. Praise God. Nakakatuwa. Yan yung mga, kumbaga, the spot ay pag tinawag mo ay doon yung pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Sister wife naman kaya, kaya ang... Ayan. Bago po ako magpasalamat, may word po si Lord dito sa Job 5:19-20. Sabi po dito, sa tuwi-tuwi na, paningin niya'y nasa iyo, upang ikaw ay ingatan, laging handang sumaklolo. Sa panahon ng tagutom, di kanya babayaan. Sa araw, sa digmaan ay dumating, ay hindi ka iiwanan. So, purihin po ang ating Panginoon at ngayon nga po'y pandemic at dito may pangako ang Diyos sa atin. So, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon at kami po dito napa-assign sa Mendez. Kami pong mag-asawa at ito nga po, dito rin po narito ang aking mga anak sa ngayon. At kami po ay natutuwa sa mga binibigay ni Lord sa amin. Sabi po nung anak ko sa pandemic, ngayong pandemic, hindi kami pinabayaan ni Lord. Totoo po yun dahil tayo may salita ng ating Panginoon. Ngayon po ay kami nagpapasalamat lahat dahil na kung kailan po dumating ang pandemya, saka po kami pinagpala ng ating Panginoon. Nagkasakit man po, pero ang kagalingan, madaling nakamtan mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya po yung sa pananatili po namin dito nga po kami napa-assign sa Mendez. At ako'y natutuwa na dahil marami na kaming prayer meeting na online. At marami na pong nakakarinig ng salita ng ating Panginoon. Tuwan-tuwa po ang mga member natin. At salamat sa ating Panginoon, patuloy niya tayong gagamitin saan man dako ng daigdig. Sabi nga po ay tayo paggamit sa Kanya. Kaya salamat po kung kailan po tayo pinagpala ng ating Panginoon, lalo po tayong maging masipag at matyaga na magpuri at magpasalamat sa Kanya. Salamat kay Lord, mga kapatid. Ayan, praise God, Salamat kay Lord. Kaya dito po sa Psalm 149, pinakikita rito na let everything that lives sings praises to the Lord. Tama ba, Sister Alpha? Amen. Okay, sabi dyan, let everything that lives sing praises to the Lord. So, dito ay pinakikita sa atin, naalala ko yung Isaiah 43 verse 7, na sila ang aking bayan at aking salang nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. At sa aming pamilya, bagamat talaga minsan yung talaga yung mga problema ay dumarating, pero hindi tayo doon pumopokus sa mga bagay na magagandang ginagawa ng Diyos
para sa ating lahat. So ito ay kumbaga family day mga kapatid na kami ay nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. So ibig sabihin, the people of God are exhorted to praise Him with singing, instrument, and great joy. No? So sa pag-aawit natin, sa pagsamba natin, kanina nga na pagmitingan sa Kalo, na nabanggit ni Pastor Romy, na huwag tayong tumuon sa mga pandemic na dumadating kasi masyado tayong ginugulo, no? Sa kabila na dumadating sa buhay natin ng mga pandemic na yan, mga kapatid, palitan natin ng pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Yung pag-awit, di ba? Pagtugtog ng mga instrumento, no? Kaya natutuwa ako sa aking apo, kay Brother Maki. Pakikaway naman dyan, Brother Maki. Praise God. Ayan, medyo nahihiya po itong aking dalawang apo. Ano, Kaya sabi dyan na Hebrew 13 verse 15, let us continually offer our sacrifice of praise to God by proclaiming the glory of His name. So ito po ay patuloy, sabi na Hebrew 13 verse 15, na patuloy ang ating pag-offer, sacrifice of praise, no? Proclaiming the glory of His name, yung pangalan ng Panginoon, yung kaluwalhatian ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating patuloy na sasambahin imbis na mga problema sa buhay, mga kapatid. Kanina nga sa Kalo ay glory to God, maraming dumalo, mga kapatid, pati taga Amadeo, sina Brother Jojo, Sister Anet, ang mga taga Tamayo, at the same time ay maraming inihanda kay Pastor Romy. Talagang andun yung kagalakan na mga magkakapatid ay sama-sama na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Kaya sabi niya rito, pinapabot sa atin ni Lord na why do we praise God? May tanong dito. Bakit nga ba natin na papupurihan ng Panginoon Diyos? Sa Ephesians 1, verse 6 and 12, so sabi niya rito, so we praise God for the wonderful kindness He has poured out on us because we belong to His dearly loved Son. So ibig sabihin, pinakikita sa atin ni Lord na pinupuri natin, pinararangalan natin ang kanyang napakadakilang pangalan dahil sa kagandahan, no? Yung kanyang walang kaganda, wonderful kindness. Ano ba yung wonderful kindness na yan, anak? Wonderful kindness. Yan, di ba? Kamangha-mangha. Oo, di ba? Nakabaitan, nakabutihan, na ibinuhos sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kasi tayo ay kabilang sa kanyang anak na si Jesucristo. Yun lamang ay isa ng malaking pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga sabi niya rito, bakit kaya kailangan nating siya ipapurihan? Una, for providing His gracious salvation. God deserves our praise, di ba? So talaga tinatanggap ng Panginoon ang ating pagpupuri. Kasi yung pag-provide niya sa atin ng kaligtasan. So ina-acknowledge natin sa buhay natin na si Jesus ang ating kaligtasan, mga kapatid. Kaya tayo ay doon yung nadideserve yung ating praise para sa Kanya. Ano pa? Psalm 103 verse 1 to 22. Sabi niya rito, bakit nating pinapupurihan ng Diyos? Sabi niya, praise the Lord, He forgives all my sins. He ransoms me from death. So, ibig sabihin, kaya natin papupurihan at pinasasalamatan ang Diyos ay dahil sa pagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang totoo niyan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya salamat dahil sa kanyang anak na si Jesucristo, sa kanyang kamatayan, hindi lamang pinatawad, He ransoms me
from death. Tinubos tayo, mga kapatid. Kumbaga sa sanglaan ay paso na, pero ito na, tinubos tayo ng banal na dugo ng ating Panginoong Heso Kristo, ano ha? And then sabi niya rito, we praise God for His forgiveness, healing, and salvation. Tatlo yan, mga kapatid, napakahalaga. So, we praise God for His forgiveness. Pagpapatawad sa lahat ng ating kasalanan. At alam nyo, yan ang isa sa napakaganda na ginawa ng Diyos sa krus, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, healing. Yung kagalingan. Ako po, hindi naman lingid sa inyo. Si Sister White, siguro po baka sa Saturday ay Patriarch's Day, ay may share niya yung sitwasyon sa BF bago kami nakarating dito. At thank you Lord, ito malakas na si Sister White at mapupula na yung kanyang mga labi at siya ay nakakangiti na, mga kapatid, ano ha? At ang pangatlo, yung kanyang kaligtasan, yung salvation. So why do we praise God? Because of forgiveness, healing, and salvation. Kaya nga sabi nga rito, we praise God for His unchanging qualities and His mighty deeds. Ibig sabihin, sabi ng Psalm 145, na hindi nagbabago, no? Yung kalidad ng Panginoon Diyos. Siya yung talagang mighty deeds, yung kanyang kapangyarihan sa paggawa. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa iyo sa pagpapala mo na ibinibigay mo po para sa amin. Kaya sa pamilyang ito, sa aking apo, 2, at ang future naman na magiging anak namin, kaway naman dyan. Praise God, answered prayer na po sila. At malapit na po, ba kapatid. Thank you Lord din sa aking asawa, sa aking anak. Ngayon, promise from God, may pangako ang Diyos, mga kapatid, sa pagpipraise natin kay Lord. Sabi niya rito, 2 Thessalonians chapter 1 verse 10, and you will be among those praising Him on that day, for you believe what we testify about Him. Siguro sa Tagalog, basahin natin, ano ha? Yung 2 Thessalonians chapter 1 verse 10, mga kapatid, ano ha? Ayan. Ikalawang sulat. Ayan, tama-tama. Chapter 1 verse 10. Ayan, basahin natin, sandali. Ito po ang sinasabi. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga hinirang at ang parangal ng lahat ng nananalig sa kanya. Kabilang kayo roon, sapagkat tinanggap ninyo ang mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo. Grabe, ano ha? So ulitin ko, napakaganda. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito, second coming. At ang sabi niya rito, upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga hinirang. Mga hinirang, ano? At ang parangal ng lahat ng nananalig sa kanya. Kabilang kayo roon. Sabi rito, kabilang kayo roon. Sapagkat tinanggap ninyo ang mabuting balita. Balitang ipinahayag namin sa inyo. So, ito yung naging dahilan. Kaya po tayo ay natuto na magpuri, mag-glorify ang kanyang banal na pangalang Jesucristo dahil sa Word of God na ating natanggap, tayo ngayon ay ibinilang rito, mga kapatid. Kaya sa muling pagparito ng Diyos, yung parangal ng Diyos para sa mga hinirang at parangal para sa mga tumanggap sa Kanya ay tatanggap ng pagpapala mula sa ating Panginoon Diyos. Maraming salamat sa Galletes family. Ito yung kanilang word, no? Yung sa Psalm 149. Alam niyo po, yung pamamaraan kasi natin ng pagpupuri sa Panginoon ay nakadesign niyan, Sister Ta, depende doon sa ginawa ng Diyos sa buhay mo.
Kaya minsan, yung iba, hindi nila maintindihan kung paano magpuri yung isang tao. Halimbawa, pag meron tayong mga praise and worship, may napapansin ka dyan na talon ng talon, di ba? Tapos wala siyang pakialam. Para tuloy yung napapatingin na lang lahat sa kanya. Alam niyo po, yung po kasing pag-worship nila at pagsamba nila kay Lord, depende doon sa nakadesign, doon sa ginawa ng Diyos. Parang sa ano yan, Kanya. Tari parang yung, di ba, yung mga halaman, yung kawayan, di ba? Ang pag-worship niya kay Lord, nakatayo siya pag inahangin siya, yumuyuko siya, Yumuyuko, di ba? Yun yung oo. way naman ng worship ng mga plants, lalo na pagka hinihele sila ng Pag hangin na hinahangin. pinagkaloob ng Panginoon. Oo, kaya po, depende doon sa laman ng puso mo dahil sa ginawa ng Diyos. Siyempre, yung ginawa sa akin ni Lord, iba naman sa ginawa ni Sister Tata. So, naka-design doon. Kaya itong pamilya na to, kung kilala niyo po ang family ng mga Galietes, ay talaga naman pong napaka-ibang-iba ng buhay nila ngayon kesa noon. Amen. Kaya, pag hindi ka pa naman po nagpurit, nagpasalamat sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. At kaya yung message po nila, sabi rito, sing a new song unto the Lord, praise Him in the assembly of His faithful people. Kaya naman po inihayag na nila sa atin kung ano po ang ginawa ng Diyos sa buhay nila. Kaya gano'n na lang po silang magpasalamat. Ayan. Thank you, Lord, sa Galietes family, sa ating Friday, it's Family Day. Yes, thank you, Yan. Lord. Ngayon, tayo po'y mananalangin na, Sister Ta, para sa ating closing prayer. Thank you, Lord. Tayo po ay manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat po muli sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Salamat po sa mga pagbabahagi ng aming mga kapatid. Salamat po na patuloy niyo kaming ini-encourage. Pinakikita niyo sa amin yung mga kamangha-mangha yung gawa, Panginoon, para sa buhay ng bawat isa na patuloy kami na maglingkod sa inyo, magbigay ng papuri, ng luwalhati sa inyo lamang, Panginoon. Salamat po na patuloy nyo kaming iginaguide at binibless. At sa araw na ito, ang aming mga kapatiran na siyang nakikinig, nanonood at lagi nakasubaybay po, Panginoon, sa ating Good Morning Jesus, sa ating morning devotion, Panginoon. Patuloy nyo po silang pagpalain, Panginoon. Lagi nyo pong katugunan ang kanilang mga pangangailangan sapagkat kayo lang po nakakaalam, nakakabatid ng aming mga nararamdaman, Panginoon. At lahat ng provisions ay sa inyo lamang nagmumula, sa inyo lamang po kami umaasa, Panginoon, at tunay po na kayo ay kamangha-mangha sa pamamaraan na ipinagkakaloob nyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. We love you, Lord. We praise you, O Lord. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po, mga Thank you, kapatid. Lord. God bless po. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.